Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Michelle Jane S. Kaulay at kasama ang aking kasamahan na sina Wael C. Adam at Angelo L. Ala ay tatalakayin ang patungkol sa teoryang queer. So ano nga ba ang teoryang queer? So, ang teoryang ito ay ginagamit upang mas maunawaan natin ang iba't ibang identidad, kasarian, at sexualidad na umiiral dito sa ating lipunan. So, talagang napakahalaga ng pag-aaral na ito dahil ipinapakita nito na hindi lamang iisang uri ang maaari nating ituring na normal sa mata ng lahat. Sa loob kasi ng maraming taon, lalong-lalo na sa mga taong konserbatibo, ay para sa kanila ay may mga pamantayan tayong dapat sundin sa kung paano nga ba dapat kumilos ang isang babae at isang lalaki at kung sino nga ba dapat ang kanilang maaaring mahalin. Pero dito sa teoryang ito ay ipapakita natin na ang identidad ng isang tao ay hindi dapat ikulong sa isang tradisyonal na paniniwala at pag-iisip. Sa presentasyong ito ay tatalakayin natin ang kahulugan ng queer, kasaysayan, layunin at ang impluensya nito sa lipunan. Ang salitang queer ay ginagamit lamang bilang isang payong termino para sa mga taong hindi kabilang sa tradisyonal na heterosexual na identidad. Noong unang panahon, ang terminong ito ay ginagamit lamang bilang panlait laban sa mga miyembro ng LGBT community, ngunit kalaunan ay inangkin na rin ito ng ilang grupo upang gawing simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at pagmamalaki sa kanilang pagkatao. Sa pananaw naman ng mga teoris na ito, ang queer ay hindi lamang tumutukoy sa sexualidad, kundi pati na rin sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi lamang nakalimitado sa label na lalaki o babae, gay o straight ang salitang ito dahil may mga iba pang mga identidad na umiiral. Napakahalagang maunawaan natin na ang teoryang ito ay hindi lamang isang simpleng pagtalakay patungkol sa LGBT kasi minsan 'di ba, kapag naririnig natin ang salitang queer ay ang agad na pumapasok sa ating isipan ay mga bakla at tomboy. May mga tao rin kasi na hindi sila komportable sa mga ganitong label kaya mas pinipili na lamang nilang gamitin ang terminong queer para i-identify sila. Dahil na rin siguro dito ay nadagdag ang letrang Q sa LGBT noong dekada 90 upang ipakilala ang queer identity. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang terminong ito upang ipakita o ipakilala ang mga iba't ibang identidad o sexualidad ng mga tao sa lipunan. Noong dekada 80 naman ay nagsimulang gamitin ng mga scholar at aktivista ang terminong queer bilang paraan upang pag-isahin ang mga taong nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanilang identidad. Sa panahon kasing iyon ay maraming tao ang talagang hindi sumasang-ayon na tawagin sila sa mga label na gay at lesbian dahil pakiramdam nila ay hindi nito lubos na nailalarawan ang kanilang sarili. Habang tumatagal naman ay unti-unti naging simbolo ang queer ng paglaban sa diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa kanila. Ginamit nila ang simbolong ito hindi lamang isang identidad kundi isang paraan upang hamunin ang paniniwala ng lipunan sa kung ano ang dapat na ituring na normal. Ayon kay Teresa de Lourdes, isa sa mga kilalang eskolar sa larangang ito ay mas malawak at mas inklusibo ito dahil hindi nito nililimitahan ang isang tao sa isang kategorya lamang. Naging mahalaga rin ito para sa mga bisexual, transgender at intersex dahil mas kinilala nito ang kanilang karanasan at pagkatao. So talagang makikita natin na ang salitang queer ay nagbago mula sa isang insulto hanggang sa naging simbolo ng pagkakakilanlan at pagtanggap. Ipinapakita nito na kaya palang baguhin ng isang tao o ng mga tao ang kahulugan ng isang salita upang gawing mas positibo at makapangyarihang simbolo ng kanilang identidad. Ang pangunahing layunin ng queer theory ay suriin at questionin ang mga tradisyonal na pananaw tungkol sa kasarian, identidad at sexualidad. Ipinapakita nito na ang mga konseptong babae, lalaki o anumang identidad ay hindi lamang nakabatay sa biolohiya kundi pati na rin sa epekto nito sa lipunan. Nakaugat ang teoryang ito sa feminist theory at iba pang mga pag-aaral tungkol sa pagkatao. Tinutukoy nito ang ipagkakaiba ng sex, gender at sexual desire. Halimbawa, ang sex ay tumutukoy sa biolohikal na katangian, samantalang ang gender naman ay may kaugnayan sa papel at inaasahang asa ng lipunan sa isang tao. Sinusuri rin ng teoryang ito ang iba't ibang issue tulad ng bisexuality, intersex identity at gender ambiguity. Layunin kasi nitong ipakita na hindi lahat ng tao ay akma sa tradisyonal na pananaw ng lipunan tungkol sa kasarian. Bukod dito ay pinupuna rin ng teoryeng ito ang tinatawag na identity politics. Para sa mga theories, masyadong nililimitahan ng mga label ang tunay na identidad ng tao. Kaya naman ay hinihikayat ng teoryeng ito ang mas bukas na pagtingin sa pagkatao at sexualidad upang mabawasan ang diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating talakayan sa queer theory sa panitikan. Dito sinusuri
ang mga isyu ng sexualidad, marginalisasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ibig sabihin, tinitingnan ng queer theory kung ano nga ba ang mga nagiging dahilan o kung papaano nagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay sa isang lipunan. Ito ay humahamon din sa heteronormatibidad o paniniwalang heterosexual lamang ang normal. Hinahamon din nito ang kaisipan o mga pag-iisip na heteronormativity na kung saan ang normal lamang ay ang lalaki at ang babae. Dito kinikilala ang iba't ibang identidad at sexualidad bilang likas na bahagi ng lipunan. Kinikilala ng queer theory ang mga iba't ibang identidad o sexualidad na umiiral sa isang lipunan na ito ay bahagi ng isang lipunan. Layunin nitong baguhin ang tradisyonal na pananaw at pamantayan tungkol sa kasarian at sexualidad. Dahil nga sa lumang kaisipan na ang normal lamang ay ang lalaki at ang babae, hinahamon ng queer theory ang mga pananaw na iyon sa pamantayan nila tungkol sa kasarian at sexualidad. Mahalaga ang queer theory sa akademikong pag-aaral, ngunit may mga ilang hamon sa praktikal na paggamit nito sa totoong buhay. Ngayon naman dumako tayo sa queer theory sa pagsusuring pampanitikan. Sa pagsusuri sa kasarian at sexualidad ng mga tauhan, dito tinitingnan kung paano ipinapakita ng akda ang pagkatao, pagnanasa at relasyon ng mga tauhan. Sinusuri kung sumusunod ba sila o lumalaban sa tradisyonal na pananaw tungkol sa kasarian at sexualidad. Kung gagamitin man ang queer theory, dito ay sinusuri ang kasarian at sexualidad ng mga tauhan sa isang akda. Napapaloob dito ang pagkatao, pagnanasa at relasyon ng mga tauhan. Dito ay sinusuri rito kung paano nga ba kung sila ba ay sumusunod o lumalaban sa tradisyonal na pananaw. Pangalawa ay ang pagbasa sa mga nakatagong kahulugan. Maaari ring suriin ang mga simbolo, kilos o relasyon na may homoerotikong kahulugan kahit hindi ito tahasang ipinapakita sa teksto. Ibig sabihin, bawat galaw ng akda o bawat kilos o relasyon na mayroon ng isang tauhan ay maaaring suriin gamit ang queer theory. At ang pangatlo ay ang pagsusuri sa kapangyarihan at diskurso. Batay sa mga ideya ni Michael Foucault, maaaring tingnan kung paano kinokontrol ng lipunan, relihiyon, pamilya o kultura ang sexualidad at identidad ng mga tauhan. Ayon sa queer theory, kung gagamitin man ito sa pagsusuri sa mga akdang pampanitikan, ay maaari nating makita kung paano nga ba naapektuhan o kung paano nga ba sinasabi nating nakokontrol ng lipunan, relihiyon, pamilya o kultura ang sexualidad at identidad ng isang tao o ng tauhan sa isang akda. At ang pang-apat ay ang paghamon sa tradisyonal na pananaw. Katulad ng sinabi ko kanina, ginagamit ang queer theory upang questionin ang mga nakasanayang ideya tungkol sa normal na relasyon, pamilya at identidad. Ngayon naman ay ang mga argumento laban sa queer theory bilang identidad. May ilang miyembro ng LGBTQ community at iba pang tao na tumututol sa paggamit ng terminong queer dahil para sa kanila ito ay dating ginagamit bilang insulto at simbolo ng diskriminasyon laban sa LGBT. Nakikita rin ito ng ilan bilang banta sa pagkakakilanlan at posisyon nila sa lipunan. Ayon sa mga theories, nakatutulong ang terminong queer dahil mas inklusibo ito kaysa sa paggamit ng gay at lesbian, lalo na sa mga transgender, intersex, at bisexual na mga tao. Dahil dito, mas lumawak ang paggamit ng queer bilang payong termino sa iba't ibang identidad. Ibig sabihin, ang paggamit ng queer ay hindi lamang ang mga bakla o ng mga tomboy ang napapaloob dito. Gayunpaman, ginagamit pa rin ito ng ilang konserbatibo at homophobic na tao bilang mapanlait na salita. Dahil sa negatibong kasaysayan nito, may mga nagdududa kung angkop pa bang gamitin ang terminong ito. Si Eve Kosofsky-Sedgwick ang nagsikap na alisin ang stereotyping sa LGBT studies at ipakita kung paano naaapektuhan ng queer perspective ang modernong kulturang kanluranin. Okay. So ngayon ay dumako naman tayo sa impluwensya ng queer theory. So dahil taliwas na itinakda ng lipunan, nagkaroon ng panghuhusga at pang-aabuso. Dahil dito, umusbong na rin ang mga akdang nagpapakita at nagpapalawak ng isipan ng madla patungkol sa mga homosexual. Maraming mga queer theories ang nagsusulat ng akda kung saan ay kanilang inilahad ang kwento ng kanilang buhay.
So ulit, no, ang queer theory ay isang pananaw o teorya na nagsusuri ng mga ideya ng lipunan tungkol sa kasarian at sexualidad. Ito ay nagsasaad na hindi lamang babae at lalaki ang may pagkakakilanlan bilang tao at hindi din dapat husgahan ng isang tao batay sa kanyang sexual na orientasyon. Dahil dahil marami na mga homosekswal ang nakaranas ng diskriminasyon, panghuhusga at pang-aabuso mula sa lipunan, ito ay naging daan upang umusbong ang mga akdang pampanitikan tungkol sa kanilang buhay at karanasan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, ay naging malaya sila upang ipahayag ang kanilang damdamin, saloobin, at naging malaya sila upang magibaka upang matanggap ng lipunan ang kanilang pagkakakilanlan. So mga queer theories o mga manunulat na sumusunod sa queer theory ay nagsusulat ng aktang pampanitikan upang ipakita ang tunay nilang karanasan, labanan ang diskriminasyon, at palawakin ang pangunawa ng mga tao tungkol sa LGBTQ+ community. So sa madaling salita, ang impluwensya ng queer theory sa panitikan ay nakatutulong upang maging mas bukas ang isipan ng lipunan, magkaroon ng pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng tao at magbigyang boses sa mga taong matagal lang na isang tabi o nahusgahan. Okay. So ang laganap na paggamit ng social media tulad na lamang ng Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram ay nagbigay daan sa mga individual na bahagi ng LGBTQ+ community upang mas mabilis na maipakalat ang impormasyon tungkol sa karapatan, pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa iba't ibang kasarian at sexualidad. So nakakatulong ito upang mabawasan ang diskriminasyon at mapalawak ang pangunawa ng mga tao tungkol sa LGBTQ+ community. So bukod dito, ito rin ay nakakapagbigay sa kanila ng kumpiyansa sa sarili dahil nakakakita sila ng suporta mula sa iba't ibang tao at komunidad. Mas nagiging matapang silang ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Nagbibigay rin ito sa kanila ng pakiramdam na sila ay tanggap at may lugar sa lipunan. So sa madaling salita, ang social media ay mahalagang kasangkapan upang mapalakas ang boses ng LGBTQ+ community, mapataas ang kanilang kumpiyansa at magkaroon sila ng pagkilala at pagtanggap sa lipunan. So ngayon ay dumako naman tayo sa mga kilalang Pilipino queer. So meron tayo ditong Boy Abonda, Vice Ganda, Vinvi de Ramas at Jan Lapus. Sila ang mga tanyag o mga kilalang halimbawa ng Pilipinong queer dahil naging bukas sila na ipakita ang kanilang pagkatao at naging matagumpay sila sa larangan ng showbiz. Kahit may diskriminasyon at kinakaharap sa lipunan dahil sa kanilang identidad bilang tao, masasabi na naging inspirasyon sila ng mga taong kasapi ng LGBTQ+ community dahil ipinakita nila ng pagiging bahagi ng LGBTQ+ community ay hindi hadlang sa tagumpay. Ginamit nila ang kanilang talento at impluwensya upang maitaguyod ang pagtanggap at pagkakapantay-pantay. At naging boses ng mga taong natatakot ipakita ang kanilang tunay na sarili. Halimbawa, si Vice Ganda ay kilala sa paggamit ng komedya upang maipahayag ang karanasan ng LGBTQ+ community, habang si Boy Abunda naman ay naging simbolo ng profesionalismo at tagumpay sa industriya ng telebisyon. Sina Jan Lapus at Vinvi de Ramas naman ay nakatulong sa pagpapakita ng mga karakter at kwentong may kaugnayan sa queer community sa pelikula at telebisyon. So ngayon, ito yung apat na mga kilalang Pilipinong queer. So meron tayong si Boy Abonda na naging simbolo ng profesionalismo, si Jan Lapus at Vinvi de Ramas, at ang panghuli ay si Vice Ganda. So sila yung mga tanyag na masasabing kilala mga Pilipinong queer na naging matagumpay sa showbiz kahit na may kinakaharap na diskriminasyon mula dito sa lipunan. So, niyakap nila yung kanilang identidad. Hindi ito naging hadlang upang makamit ang kanilang matagumpay na buhay na kanilang nakamit ngayon. So ngayon ay dumako naman tayo sa mga halimbawang pelikula na naaayon sa queer theory.
So meron tayo ditong si Serena ng Glock 9. So Serena ni Glock 9, ito yung music video na ginawa niya sa kanta niyang Serena. So meron tayong Rainbow Sunset. So pang tatlo at pang apat, ito ay ang Private Benjamin at Die Beautiful. So okay, ang Private Benjamin at Die Beautiful ay naging halimbawa ng naging halimbawa ng pelikulang queer dahil tampok dito ang buhay, karanasan at pagkakakilanlan ng mga kabilang sa LGBTQ+ community. So halimbawa dito sa Private Benjamin. Sa Private Benjamin, ipinakita na kahit may ibang kasarian o pagkatao ang isang tao, kaya pa rin niyang maging matapang, mahusay at mahalaga sa lipunan. Gumamit ang pelikula ng komedya upang maipakita ang karanasan ng isang bakla sa gitna ng diskriminasyon at panghuhusga. So nakakatulong ito upang mas maging bukas ang pananaw ng mga manunood tungkol sa LGBTQ+ community. Habang sa kabilang banda, samantala yung Die Beautiful naman, mas malalim na naipakita ang buhay ng isang transgender woman. Ang kanyang pangarap, pagmamahal, hirap at pakikibaka para sa pagtanggap. So ipinakita ng pelikula na ang mga queer ay may damdamin, dignidad at karapatang tanggapin ng lipunan tulad ng ibang tao. So naging mahalaga ang dalawang pelikulang ito dahil nagbigay sila ng representasyon sa LGBTQ+ community. Nagpakita sila ng tunay na karanasan ng mga queer at nakatulong sila upang mabawasan ang diskriminasyon at mapalawak ang pangunawa ng lipunan. So ngayon, yun yung apat na halimbawa ng Pilipinong pelikula na naaayon sa teoryang queer. So meron tayo dito yung una, yung Serena, yung music video ni Glock 9 sa kanyang kantang Serena. Meron tayong Rainbow Sunset. So meron tayong Private Benjamin at Die Beautiful. So yung panghuli, ay yung sanggunian. So dito na lang po magtatapos ang aming grupo. Maraming salamat.